nang naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ngayon ng Huwebes. Ika-11 na sa buwan ng Hunyo taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Philippine National Police naka-full alert na kaugnay sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas. Senate website under maintenance pa rin matapos ma-hack. Unang batch ng private prosecutor sa impeachment ni Vice President Sara ipinakilala na ng House of Representatives. Death toll sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao sumampa na sa 47. Philippine National Police CIDG humirit naman ang ILBO ng issue ng sapina laban sa Ateneo staff at players. Coach Baldwin, team manager Kimpo on leave kasunod ng investigasyon ng Ateneo sa pagkamatay ni na Baterbonia at Adili. Meralco magpapatupad ng taas singil ngayong Hunyo. At US-Iran tension muling sumiklab. Iran gumanti sa pinakabagong atake ng Amerika. Magandang hapon Pilipinas, kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, naka-full alert, todo alerto na ang Philippine National Police simula ngayong hapon hanggang bukas at 12 ng Hunyo. Ito'y kahit batay sa pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr. ay wala naman silang natatanggap na validated threat para sa Araw ng Kalayaan. Kaugnay nito magpapakalat ang pulisya ng higit sa 70,000 tauhan upang bantayan ang mga wreath-laying activity, parada at public gathering sa Kapuluan. Kasama sa misyon nila ang matiyak na ligtas naman ang seguridad sa Malacanang, Senado, Kamara at mga vital installations. Samantalang magsasagawa ng assessment sa Senado para tignan kung kailan ibababa ang heightened alert status. Ayon sa Chief ng Office of the Sergeant at Arms, retired Police Major General Alfred Corpus, humingi na sila ng tulong sa mga law enforcement agencies para sa validation ng intelligence report na ibinahagi ng NBI na panggugulo sa Senado ng mga armadong grupo na siyang naging batayan kung bakit naghihigpit ng seguridad at work from home schedule sa Senado. Samantala, kinumpirma naman ng Senado na nahack ang kanilang website pero tiniyak naman na walang nakompormiso o nakuhang impormasyon mula dito. Ang NALSEC Philippines, isa manong hacktivities group ang umako sa pag-hack sa Senate website bilang protesta kontra katiwalian. Samantala, sabi ng Senate Electronic Data Processing and Management Information System na mga informational materials at documents na para sa publiko ang nakalagay sa website. Gayunpaman, hindi pa rin ma-access ng Senate of the Philippines ang kanilang website hanggang kanilang alauna ng hapon. Pinangalanan na ng House Prosecution Panel ang unang batch ng mga private prosecutors na voluntaryong tutulong sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inanunsyo ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro ang listahan ng mga pribadong abogado mula sa 3 kilalang law firms na magsisilbing pro bono o libreng katuwang ng 11-man House Prosecution Team. Mula sa Pre-Cabar Law Office, kabilang sa mga tutulong sina Attorney Marforth Fua, Attorney James Brian Ibrahim Ali, Attorney Erwin Matib at Attorney Justine Ann Lamarca. Kasama rin ang kupunan ang Kapunan at Castillo Law Office sa pamumuno ni Attorney Lorna Kapunan, kasama sina Attorney Sunny Margarita Benemerito Castillo, Attorney Diana Melissa Lorenzo Singian, Attorney Lino Chris Kapunan at Attorney Bettina Zamora. Habang ang sapayan Lim Alvarez at Ligutan o sa legal naman ay pamumunuan ni Attorney Amando Virgil Ligutan
pananagutan na siya ring tumatayong legal counsel ng mga complainant sa ikatlong impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ayon pa kay Luistro, marami pang mga abogado ang nagpapahayag ng kagustuhang tumulong dahil sa paniniwalang malakas ang kanilang kaso upang mapapanagot si VP Sara. 19 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, umabot na sa 47 ang mga namatay dahil sa pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani. Sa panayam ng DZRH kay Assistant Secretary Rafi Alejandro, Deputy Administrator ng Office of the Civil Defense, sinabi nitong wala sagla ng 2 karagdagan pa sa mga nasawi. Nadagdagan din ang bilang ng mga nawawala mula sa 17 na umabot na sa 31 ngayong araw. Habang abot naman sa higit 606 na po ang bilang ng mga nasaktan kasunod ng lindol. Ayon kay Alejandro, higit sa 75,000 families ang apektado ng kalamidad sa 291 na mga barangay. Sa ngayon, aabot na sa 666.5 million ang pinsala ng lindol. Umabot naman sa higit 3,000 ang naitatalang aftershock sa Mindanao kasunod ng pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani noong Lunes. Ayon sa PHIVOLCS, umabot sa magnitude 6.4 ang pinakamalakas na aftershocks. 790 sa mga naitalang aftershock ang natunton ang lokasyon habang 61 naman ang naramdaman. Una nang sinabi ng PHIVOLCS na posibleng maramdaman ang mga aftershock hanggang sa 1 buwan. 21 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, nagpalabas na ng sapina ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group laban sa may 20 individual kaugnay ng trahedya sa team building ng Ateneo Blue Eagle sa Dipakulaw, Aurora. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, sakop ng pinadalang sa PINA ang mga manlalaro, mga coach, may-ari ng resort at maging ang bus driver na naroon sa mismong araw ng insidente. Layunin ng hakbang na matukoy kung sino ang may direktang kriminal liability sa pagkasawi ng mga basketballistang sina Rene Baterbonia at Divine Adili habang sinasagawa ang naturang training. Sinimulan na ng Department of Public Works and Highways ang clearing operation sa gumuhong gusali kung saan nakatayo ang isang fast food chain at ang Love Radio sa General Santos City. Agarang ipinag-utos ni Secretary Vince Dizon ang deployment ng mga heavy equipment para maalis ang mga nagkalat na debris. Patuloy din ang isinasagawang assessment ng mga otoridad sa iba pang gusali para masuri ang structural integrity ng mga ito. Una nang nagbigay ng direktiba si Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng pamahalaan na magpaabot din ng tulong sa mga pribadong establishmento na naapektuhan ng lindol. 22 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, on leave muna sa kanilang mga posisyon sina Ateneo Blue Eagle Head Coach Top Baldwin at Team Manager Epo Kimpo kasabay ng inilunsad na investigasyon ng pamantasan. Sa inilabas sa pahayag ng Ateneo de Manila University, binigyang din itong layunin ng paglib ng 2 opisyal na mapanatili ang integridad at maging patas ang sinasagawang pagsisiyasan. Ayon sa Ateneo mismo, ang kanilang Board of Trustees ang nag-atas ng isang malalimang fact-finding inquiry. Natanggap na ng Department of Justice o DOJ ngayong hapon ang hirit na Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kay Ateneo Head Coach Tab Baldwin. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, nagmulang naturang request sa PNP CIDG at kay Attorney Israelito Torion. Pagtitiyak naman ng DOJ sasailalim sa parehong proseso at pamantayan ang naturang ILBO request gaya ng ibang natatanggap ng ahensya. Nilinaw din ni Martinez na ang pagpapalabas ng ILBO ay hindi nakadepende sa nasyonalidad. Maaari itong i-apply sa sinumang individual na sumasailalim sa investigasyon sa Pilipinas basta't sumunod sa mga naangkop na tuntunin at requirements. 23 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, gumante ang pwersa ng Iran sa pinakabagong pag-atake ng Amerika. Ayon sa Islamic Revolutionary Guard Corps, naglunsad ng counter-attacks ang hukbo sa 18 US military targets sa base militar sa Kuwait at Bahrain. Ang pag-atake naman ay bilang sagot sa latest airstrike ng Amerika sa Iran. Nangyari ang panibagong pagsiklam ng tensyon ng magbabala si US President Donald Trump na magpapatuloy ang mga opensiba kapag nagpatigas ang Iran sa alok na peace agreement. Batay sa video mula sa Reuters,
makikita sa kalangitan ng missiles na pinakawala ng Iran patungo sa US base sa Jordan at sa iba pang target sa Gulfo. Nagbabala naman ang Top Joint Military Command ng Iran na mapapahamak ang mga barkong magpupumilit dumaan sa Strait of Hormuz. Pinahaharap ng Department of Labor and Employment si Ateneo coach Tab Baldwin upang magpakita ng patunay na mayroon itong valid work permit kasunod ng pagkalunod ng 2 players ng Blue Eagles sa Aurora. Sa ginanap na Dole Press Corps oath-taking ceremony, sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na nagpalabas na sila ng show cause order na nag-aatas kay Baldwin na humarap sa ahensya sa darating na June 15. Ayon kay Tolentino na isa ring alumnos ng Ateneo de Manila University, ang hakbang na ito ay hindi laban sa anumang institusyon kundi pagpapatupad lamang ng batas. Bukod sa Alien Employment Permit o AAP, pinagsusumiti rin ni Tolentino si Baldwin ng written explanation hinggil sa insidente noong June 8, kabilang ang detalye sa aktibidad, supervision arrangements at mga ipinatupad na safety protocols bilang bahagi ng mas malawak na investigasyon ng DOLE. Pakinggan po natin si Labor Secretary Tolentino. Kailangan pupunta po sa harap ko si Coach Baldwin sa Lunes, alas 10 ng umaga. Personally, to show his valid and current alien employment permit issued by his department, authorizing him to serve as head coach of the Ateneo de Manila University men's basketball team. Number 2, proof that the AEP covers the full scope of his coaching and supervisory activities, including off-campus training activities such as the team building exercise in Aurora. Samantala sa kaugnay na balita, nakausap po natin kanina si Secretary Francis Tolentino at hindi lamang tayo napaunlakan sapagkat siya ay pasakay na ng eroplano, pero meron po siyang pinagkaloob sa ating voice clip para po sa kanyang sinabi tungkol dito sa coach ng Ateneo de Manila. Pakinggan natin si Secretary Tolentino ng DOLE. Magandang hapon ka, Henry. Alam mo, kaya tayo nag-issue ng subpoena ay para malaman ng lahat na ang DOLE ay may karapatan na siya sa atin kung paano nagkaroon ng alien employment permit si Coach Baldwin o kung buhay pa o valid pa yung kanyang alien employment permit. Yun lang po ang pakay natin pagkatapos po nitong tragic incident sa Aurora. Kung malaman na tiyakin na ang kanyang pagtatrabaho rito sa Pilipinas ay naaayon sa batas. Yun po ang dahilan. Kaya Henry, gusto ko siya makausap sa Lunes alas 10 ng umaga sa DOLE. Maraming salamat po. Ang tinig ni Secretary Francis Tolentino, 27 minuto na magalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Ang oras na Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria.
May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakabloom sa Charm! Charm Fabcon. ACS Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
This will be a very important championship for us because this would be the first international Sambo event to be hosted in the Philippines. I also want to make this hosting for the championship success and a very good experience for everyone. I foresee that Philippines will do phenomenally well in this championship. Phenomenally well. Hi, I'm Sydney Sita Conchan, your Asia Sambo Queen. I'm ACF, a national team member. Hello, I'm Suresh, Secretary General of Sambo Union of Asia and Oceania. Watch our exclusive interview for DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hot Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng kuko ng mga buhaya. Sana tayo ho'y makaalagwa na dito ho sa nagpapahirap sa ating pangungurakot ng mga nasa poder ng kapangyarihan na kung bakit baga naman hindi na po sila makontento kalalaki na ng kanilang sinasahod at sweldo. Bakit nakapag-iisip partner if you're earning 300,000 pesos a month or more, bakit ba kinakailangan mo pang daklutin yung pera ng pubuwis ng tao para lamang madagdagan at lumawak at lumalim ang iyong kaban at kapangyarihan? Hindi ko maintindihan yun, partner, kung bakit ang mga mayayaman, saan pa ganyan pagdadadalhin ng pera? Hindi nga, totoo ito. Parang walang walang katapusan ang kanilang pangangailangan na Diba? madagdagan pa ang kanilang kita o yaman. Hindi, kasi kung pag tinignan mo naman, if you're an elected government official, di ba? Halimbawa, partner ay sa simulan natin sa barangay. Sa barangay, kung ikaw ay barangay chairman, mas mahirap ka pa nga dahil ang sweldo ng barangay chairman hindi nakabatay sa salary grade, partner Per diem yan allowance lang yan. So depende yun sa budget ng sa ira. ng lungsod ninyo. Sa ira ng barangay at sa ira ng bayan at syudad. Pero siyempre, yung responsibilidad naman ng barangay, although malaki rin at malawak, pero hindi kasing lawak din ng of course, ng responsibilidad ng mga nasa LGU. Pero but then again, ang lalaki din ng sweldo, partner, ng mga local government officials. Wala na rin, alam ko, ang pinakamababang sahod ngayon ng mga konsehal ng bayan ay naglalaro na sa 80 hanggang 90 mil kada buwan. Ay, wow. Hindi ba? Yung mga vice mayor, pumapalo na yun ng mahigit 100,000. Akya tayo, punta tayo sa, lalo na sa mga congressman at senador, 300,000. Nox, grabe, Isipin mo yun, partner. Ang kanilang sinasabi sa bagay, maiintindihan mo rin. Kasi ang daming lumalapit Ang daming humihingi. Pa-hospital, pampalibing, pampaaral pa minsan. Oo. Pero hindi pang-emergency. Nasa sa iyo naman yan kung ito-tolerate mo sapagkat pampalibing may DSWD ka, pangsakit may Department of Health ka, pampaaral may Department of Education and Commission on Higher Education ka. Edi ipaliwanag mo, ipaintindi mo, tulungan mo sila na makalapit para hindi sa iyo umasa. Pero alam naman natin ang kultura na matagal nang namamayani at namamayagpag, di ba? Na pagka tayo ay tumulong, humingi tayo ng tulong sa mga ahensya na nabanggit mo, syempre si congressman, si mayor, si councilor, hindi na mapupunta sa kanyang pasasalamat at utang na loob. Mapupunta na kay DSWD, mapupunta na kay, ano ba yung mga sinabi mo? Secretary. Kay PhilHealth, kay SSS, kay GSIS. So ang parang ibig mo sabihin, partner, talagang ginagawa ito ng mga politiko para sa kanila magkaroon ng utang na loob. Oo naman. Huwag na tayo Huwag na tayong magplastikan. Siguro hindi man lahat, pero ito ay ginagawa pa rin, di ba? Sa ganung paraan, pumapasok yung patronage politics na hindi naman ho dapat. At
pumapasok dyan yung tinatawag na political debt o utang political na hindi rin ho dapat. Bakit? Kasi kaya naman ho itong mga ito naririyan nung mag-i-eleksyon, sila po'y parang mga naghahanap ng trabahong nag-apply sa isang kumpanya na ang kumpanya na kung tawagin ay gobyerno, na ang HR ay tayong taong bayan sapagkat tayo ang nag-aproba ng kanilang mga aplikasyon sa pamamagitan ng ating boto. At yung ating pagtanggap sa kanila, partner, hindi yun libre. Hindi ho yun sila'y pinagtatrabaho natin nang walang katumbas na sahod at walang katumbas na mga pribilehyo. At syempre, partner, naintindihan natin na ang trabaho ng isang public official ay isang kawani ng gobyerno ay hindi madali. Alam natin yan, di ba? Lalo na kung kayo po ay ama ng isang lungsod, isang lalawigan, isang probinsya, di ba? Ama o ina. So, parang on-call kayo niyan, 24 hours, di ba? Yes. At hindi lang po yan. Kailangan ay iisipin nyo ang kapakanan ng inyong mga kinasasakupan, di ba? So, hindi kayo pwedeng parang nakabakasyon lang. Hindi pwedeng papasok kayo na parang ordinaryong empleyado lang na ta-time in ng 8 o'clock, ta-time out ng 5 o'clock ng hapon, uwi na kayo, may sarili na kayong buhay. Di ba? Hindi ganun eh. Kanya naman, nung kayo ay tanggapin namin, alam din namin kung paano namin kayo pasasahudin. At ang sinasahod naman ninyo ay hindi naman putyo-putyo lamang. Malaki ang inyong sinusweldo mula sa aming mga mamamayang Pilipinong kinakaltasan ng buwis ng gobyernong ito. Sana kayo ay pumasok kayo riyan. Bukasyon yan, partner. Hindi yan basta-basta trabaho. Tsaka walang pumilit sa inyo, di ba? Kumbaga, bukal dapat sa inyong kalooban. Nag-file kayo ng Certificate of Candidacy. Ibig sabihin, willing kayo, di ba? Pag pumasok ka sa gobyerno, pag ikaw lalo kung ikaw ay apply bilang trabahante at ang iyong paglilingkod ay ibabatay mo sa mandato, ikaw ay elected officials, tinanggap mo na ang iyong sarili, ang iyong oras, ang iyong panahon, ang iyong lakas ay dedikado na sa tinatawag na pagsiserbisyo publiko. Ngayon, ang nangyayari kasi, pumapasok ka riyan, marami sa hindi, para lamang maging negosyante. Palawakin ang koneksyon, palawakin ang protektahan ng interest nyo. Protektahan ng interest. Interest nyo at interest ng inyong pamilya. Para magnegosyo. At nang sa ganon, ay lalong makilala. Kasi talaga naman partner, pag nakatikim ka, galing ka sa mababa, talagang pipilitin mo pang makatikim ng mas mataas na posisyon. Addictive nga yung politika eh. Kasi hindi lang naman pera ang umiikot diyan power, kapangyarihan na nakakalasing. Ang masama niyan, partner, ang masama niyan pag ikaw ay malinis na pumasok dahil sa makakain ka ng sistema at mapapakain ka naman na hindi rin naman po pwedeng ikatwira na kinakailangan ko makibagay, kinakailangan ko makipag-compromise. Hindi dapat ganun eh. Dapat matibay ang iyong paninindigan, ang iyong moral fiber na hindi ka gagawa ng kalokohan. Sapagkat pag ikaw ay gumawa ng kalokohan, partner, tanda mo, alipinin ka na niyan habang ikaw ay nabubuhay. At ang gagawin mo ngayon, pag nakagawa ka ng palso, tutukudan mo na yon. Anong gagawin mong pantukod? Babayaran mo si ganito, ipiplease mo si ganito para hindi siya maging kalaban mo at nang hindi ka makasuhan at yung mga posibleng magkaso pa sa'yo, nakikipag-bargaining ka ron hanggang sa umabot na ang panunuhol mo kung kani-kanino. Manatili ka lang sa pwesto, magkaroon ka ng immunity at hindi ka mapahiya. So inuna mo yung political safety mo bago ang yung aktual na trabaho na pagsilbihan yung mga bumoto sa'yo. Gumawa ng mga epektibong programa para maging maayos at magaan ang buhay ng mga kinasasakupan mo. Kaya nga partner, di ba, hindi lahat ng tao ay para sa politika. Hindi lahat ay bagay doon. May iba, inaamin nila, sorry mahina kasi sikmura ko doon, di ko kakayanin. Kaya dito na lang ako sa pribadong sektor. May mga ganun tayong mga nakakausap. Di ba?
At meron din naman mga ipokrito na kunyari ayaw at sinasabi, wag na muna natin pag-usapan yan, malayo pa yan eh. At saka alam niyo, hindi ko naman interest yan. Huwag lang ako, may ganon. maliban na lang kung uudyokan ako ng taong bayan. Wow. Such hypocrisy. May ganon, ano? Hindi ba? Kumbaga, hindi ko po ito ginusto, hindi ko po ito desisyon, kundi desisyon ng taong bayan, at ito po ay mandato hindi lang ng taong bayan, kundi dinamay pa ang Diyos paminsan, di ba? Dinadamay pa si Pero Diyos. nung partner, yan na yan, talagang maganda kasi pakinggan parang, actually. Parang binabalibol ng pakpak ng manok ang puwet ng mga yan pag napag-uusapan ng politika at maaaring siya ng susunod na malapit na pala, no? 2028. Oo, so yun ang taon na lang. hindi ko maintindihan lamang. Tayo nananawagan kasi unang pag-uusapan bukas araw ng kalayaan sa atin ng mga politiko, lalo doon sa mga matatanda na sa pwesto, baka pwede namang palayain naman ninyo ang inyong mga sarili, palayain ninyo ang inyong mga lahi, palayain ninyo ang bayang ito sa pangungurakot. Sobra na naman ang inyong mga natikman, partner Siguro kung mayroong pinakamahal na isda, steak, sasakyan, bahay, name it, siguro. Kung ano pa mang mamahalin ng gusto ninyo dating matikman at marating, narating na naman ninyo partner Hindi na naman siguro kayo masasabihan. At siguro naman kahit pa ang inyong mga kaapu-apuhan na inyong maiiwan pag kayo namatay o kayo kung saan man mapuntang lupalop ng mundo. Partner, hindi na maghihirap tsak naman ang inyong mga kaapu-apuhan. Sa dami na rin naman ang inyong mga yamang na ipundar. Galing man yan sa masama o galing man yan sa mabuti. Hindi na magugutom ang inyong susunod na henerasyon ng pamilya. Kung magiging wais din sila, magiging mabuti sila. Kaya yung iba kasing mga magulang na nasa politiko, kaya ngayong anti-dynasty bill, di ba, nagiging issue yan. At ayaw pang maipasa yan. Kasi kahit yung mga anak, alam naman natin, partner, kahit hindi sila suited, hindi sila para dun sa trabaho na yun. To protect their interest. Yes, diba? Pipilitin ng anak. Diba? Kumbaga, tipong kukondisyonin ang utak ng anak na ito lang ang daan. Ito lang yung pwede mong gawin sa buhay mo para maprotektahan yung interest natin at yung pamilya natin na tayo may kapangyarihan pa rin, di ba? Pag nakaupo na yung mga anak, hindi naman alam ang gagawin, di ba? Kaya nga minsan mapapansin mo at mararanasan ng mga constituent nila na yung isang nakaupo ay pilit na pilit ang pakikipagkamay. Pilit na plastic ang pakikipagyakap sa mga mahihirap. Di ba? Yung tipong kinakailangan palaging may pamunas at may alcohol. May alcohol sapagkat hindi siya lumaking bantad sa ganyang sitwasyon Siya'y lumaki sa loob ng mamahaling subdivision. Palaging ang tinutungtungan ng mga yan, partner, ay carpet simula sa bahay hanggang sa mga pinapasukan, hanggang sa mga pinagtatrabahuhan, hanggang sa mga pinapasyalan. Pagkatapos dahil lang sa gusto ng tatay, gusto ng nanay na may papalit sa kanila, kahit wala naman sa puso ng bata, kahit wala sa puso ng pagmamanahin ng kanilang posisyon, iginungod mo doon para sila, tama ka, para sila pa rin ang may hawak ng kapangyarihan. Kaya tuloy, walang totoong malasakit sa tao. Pero hindi din, kung talagang yung bata, talagang public service ang gusto niya. Kung talagang yun naman, tinatawag siya nun, diba? Inudyokan siya. Kailangan niyang i-prove din naman ang kanyang sarili na worthy siya na pagkatiwalaan ng mga boboto sa kanya, di ba? Kanya yun ang hinihiling natin, partner. Palayain nyo na ang bansang ito sa nakawan. Palayain nyo na ang bansang ito sa kamay ng mga gumagawa ng tiwali. Yung mga may pagkakataon at yung may mga kapangyarihan at yung may mga talino para iwaksin ninyo at kalimutan ninyo yung inyong mga pagkampi at pakikipagsabatan sa gumagawa ng mali. Gawin nyo naman. Huwag yung ang tatandaan nyo na dyan sa posisyon. Inugatan na kayo riyan. Diyan na pumuti ang lahat ng buhok nyo sa katawan. Wala pa rin kayong naipakikitang mabuti sa tao. Patuloy pa rin kayo sa pakikipagsabatan, sa pakikipagsapakat sa mga gumagawa ng katiwalian. Sana itong araw ng kalayang ito madili-dili naman ninyo sa inyong mga sarili. Tama na.
busog na kayo, partner, sasabog ng inyong bito ka sa kabusugan eh. Ha? Baka pwedeng Hindi na nga nila alam kung saan nilalagay yung pera nila. Diba? Baka pwede naman Pilipinas naman. Pilipino naman. Balansyado. 5:55 ng hapon. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
this will be a very important championship for us because this would be the first international Sambo event to be hosted in the Philippines. I also want to make this hosting for the championship success and a very good experience for everyone. I foresee that Philippines will do phenomenally well in this championship. Phenomenally well. Hi, I'm Sydney Sita Conchan, your Asia Sambo Queen. I'm ACF, a national team member. Hello, I'm Suresh, Secretary General of Sambo Union of Asia and Oceania. Watch our exclusive interview for DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better You. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Anne. At good morning.
Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Inaresto. Ha? Antabayan na lang ho natin yan. Basta, ihahatid mamaya yun sa atin ng ating isa sa ace reporter. May isang malaking politiko ang inaresto. Balansyado. Sige, kung matatawagan mo yung politikong yun, Joshua, tawagan mo. Di ba? Alay mo ba ha? Oo, anong ay, baka talaga partner ko na. Mukhang yung mukha mo kayong makaiingay eh. Ano na ba ang detalye dyan sa may arrest warrant na? Sa politikong yan eh. Oo. At ano yung kaso? Bakit siya inaresto? Oo, antabayanan po natin yan ha. Nandiyan na ba? Wala pa si parang... sige, habang nag-aantay tayo kung sino itong politikong ito. Balansyado. Dini muna tayo sa Malacanang. Malacanang sinopla ang pangalawang pangulo sa pahayag nitong sumasalamin sa liderato ng administrasyon ang nagpapatuloy na sigalot sa Senado. Let Narciso Let. Mariing kinontra ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na sumasalamin sa liderato ng administrasyon ang nagpapatuloy na sigalot sa Senado. Katwiran ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi naman utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pangyayaring nagdulot ng tensyon sa mataas na kapulungan. Ayon kay Castro, nasa records na ang nangyaring gun-related incident sa Senado ay may pagsang-ayon ni Senator Alan Peter Cayetano. Binanggit din ito na inamin mismo ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ang kanyang pagdalo sa sesyon ng Senado ay para mapalitan ang liderato ng kapulungan at sa impeachment ng Vice-Presidente. Lalo naman anyang walang kinalaman ang Pangulo sa umano'y pagtulong ni Senator Robin Padilla kay de la Rosa na makaalis ng Senado. Iginiit ng Palace official na ang mga personalidad na nasasangkot sa naturang mga pangyayari ay pawang malalapit na kaalyado ng Vice-Presidente. So hindi totoo na patungkol daw sa kahinaan ng liderato sa administrasyon. Kung hindi ito ay sa patuloy na pang-aabuso sa kapangyarihan para lamang sa kanilang mga kaalyado. So, huwag sana mamihasa sa pagdudungis ng iba para magmukhang biktima sa ating mga mata. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let Narciso. Samantala, partner, meron tayong flash report. Flash Report. Flash Report! Ito na ba yung sinasabi nating politikong malaking pangalan ang inaresto? Partner, go ahead. Yes, dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na aresto. Ano ba yung kanyang kaso? RH5 Val Gonzales, ibalita mo yan, Val. Miss Karen at Henry, alauna ngayong hapon ng isilbi ng Quezon City Police District ang warrant of arrest laban dito kay dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Batay sa report ng QCPD, inaresto ng mga operatiba ng Police Station 12 sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Maria Rosario Caluzor si Singson. 84 na taong gulang sa kanyang tirahan sa Barangay Ugong Norte, Quezon City. Ito'y may kinalaman sa nakabimbing warrant of arrest sa kasong paglatag
sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 na inisyo ng Branch 21 ng Regional Trial Court ng Vigan City. Nasa kustodiya na ngayon ng mga operatiba ng Police Station 12 ng Quezon City itong si Singson para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ako si Val Gonzales, DZRH sa Pilipinas. Yes, Henry. Yung yung kaso lang ay cyber libel. Oo, paglabag sa anti-cybercrime, pero wala pang detalye kung anong particular na ginawa ni Singson kung bakit siya. At sino ang nagsampa? At sino ang nagsampa? Wala pang ganong impormasyon na, Henry, kung sino yung nagsampa sa kanya, pero ang binabanggit lang, yung kaso na may kinalaman sa cybercrime law, paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ay isinampa sa Vigan City dyan sa kanyang lalawigan sa Ilocos Norte at ang nagpa-implementa lang ng warrant of arrest ay itong Quezon City Police District ay magsasagawa pa ng follow-up report tungkol dyan, Henry, kung anong particular na nagawa na nilabag, kung bakit nalabag nitong si dating Governor Chavit Singson ang anti-cybercrime law, Henry. Available naman ito sa ating pagkakaunawa. Available naman ito, Henry. Available naman ito, Henry. Kaya nga lamang, mukhang hindi nakapaganda itong si Chavit Singson, kaya siya ay nagawang ma-arresto. At saka, Bal, hindi siya kagad nakapag-post ng bail. Paano ito? So nakadetain siya ngayon, Val? Nakadetain siya ngayon at ang isa doon sa malaking problema rito dahil Henry, ay huling araw ng parang Biyernes ngayon dahil sa araw ng bukas ay holiday. Holiday pala. Hindi umabot yung kanyang, pag hindi umabot yung pagpupost niya ng bail sa korte. Sa Lunes na yan. Siya hanggang araw ng Lunes. Magwi-weekend si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Saan ba siya naka-detain ngayon, Val? Sa Police Station 12, Miss Karen. Saan? Pasig. Pagitan ng lungsod ng Pasig at Quezon City. So, Val, gugunitain ni Governor Chavit Singson ang araw ng kalayaan na siya'y nasa piitan. Wala siyang kalayaan muna dahil kung hindi siya makakapag-post ng bail dahil medyo matrabaho din, Henry, yung pag-post ng bail. Maraming dokumentasyon. At kung wala yung mga pipirmang mga tauhan ng korte, hindi ka makakapag-post ng bail kahit na kung magkano lamang yung kasi Babal, alas 6 na. Kung nakapag-bail yan, dapat bago mag alas 6 nakalaya na yan. Dapat hanggang alas 5 dahil yung mga alas 5 lang. Alas 5 lang yung korte, Henry. So kung wala pa siyang bail, ibig sabihin nakakulong pa siya hanggang ngayon, hindi pa siya nakakapag-bail, holiday bukas, walang pasok sa Sabado at Linggo, Lunes na yan ang umaga o tanghali makakalabas marahil. Yun ang mangyayari kung hindi niya nagawang makapaglagak ng piyansa para sa kanyang pansamantalang. Ilang taon na ba si Manong Chavit? Bata pa, 84 na taong gulang. Batang-bata pa nga. Pa rin pero Val, saan isinilbi yung kanyang warrant of arrest? Saan siya nun? Sa bahay niya. Sa bahay niya. Kasi, alam mo naman, maraming bahay. Saan ba? Oo nga. Saan doon? Barangay Ugong Norte, Quezon City, Miss Karen. Yung kanyang official residence. Isa sa kanyang bahay dito sa Quezon City. Sige. Natsempohan na nandun din siya. Tayo mag-aantabay, Val. Salamat sa iyong mga follow-up report. Antabayan natin. Thank you, Val. Back to you, Miss Karen at Henry. Thank you, Val Gonzales. Yan po ang pinaka-latest si Governor Chavit Singson. Arestado sa kasong cyber libel. Samantala, balikan natin ang mga reports. Long-term na tulong pangako ng new Senate majority sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon po ito kay Senator Mig Zubiri. RH28 Raymond at Paas. Ibalita mo yan, Raymond. Maunang tulong pa lamang ang nadala kanina ng grupo ng New Senate Majority sa Sarangani Province sa General Santos City.
Ito ang pasubali ng grupo dahil ang kanilang naisin ay long-term na solusyon at tulong sa reconstruction ng mga nasirang infrastructure projects. Ayon kay Senador Juan Miguel Mig-Subiri na isang taga Mindanao, kailangan sa reconstruction ay dapat matibay at kayang lagpasan ng mga malakas na bagyo at lindol. Dahil sa kanilang pakikipag-usap sa mga tao ay ayaw nilang sumilong sa mga covered court dahil marami sa mga ito ay bumagsak. Paniwala ni Subiri ang reconstruction effort para sa Mindanao ay tiyak na hindi lang suportado ng kanilang grupo sa new majority, kundi susuportahan din ito ng mga nasa minority sa ngayon. Kasawa niyang nagtungo sa Sarangani at General Santos City sina Acting Senate President Sherwin Gatchalian, Senador J.B. Hercito at Senador Erwin Tulfo. Habang sa kabilang grupo ay may kanya-kanyang relief efforts din sina Senador Christopher Bongo at magkasamang magkapatid na sina Senador Alan Peter at Pia Cayetano. Narito si Senador Mig-Subiri. Sa ako mga kaigsunan, ako mga silingan din sa Mindanao, of course nakikiramay po kami na condolences sa inyong mga biktima. Aniya mi karon para makatabang kaninyo. We're here, we brought the chairman of the Finance Committee because long term ang among tabang. Ang tulong po natin gusto natin ibigay long term. So, yung tulay, kalsada, yung government infrastructures, yung relocation, yung mga evacuation centers na nasira. Kasi yung mga tao takot na pumunta sa ilalim ng covered court kasi nasira daw. So we have to repair that, we have to make it standard na dapat maski na signal number 9 maka-withstand itong mga ganitong klaseng linog. No? So yan ang ayusin ni Senator JP with the support of the whole Senate. Lahat kami siguro nagkakaisa dito, walang politika dito. Majority, minority man, anong grupo man yan, lahat kami nagkakaisa para makabigay po kami ng tulong sa ating mga kababayan sa Mindanao. Ito si RH28, Raymond Tagpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Raymond. Samantala, tuloy-tuloy na tulong tiniyak ng Kamara sa mga nasalanta ng lindol sa Mindanao. Milky Riguran, RH12. Milky. Binisita ni House Speaker Faustino D. III ang General Santos City at Sarangani Province para assess ang lawak ng 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao. Sa kanyang pagpulong sa mga lokal na opisyal, pinag-usapan ang status ng ongoing emergency response operations, coordination sa mga local government units at mahakbang para matugunan ang pangailangan ng mga apektadong komunidad. Ininspeksyon ni D ang General Santos International Airport, isa sa pangunahing transportation gateways para matiyak ang kondisyon at operational readiness. Pinuntahan din ng grupo ni D ang Alabel, Sarangani at binisitang Emergency Response Center malapit sa provincial capital. Tiniyak ng House Speaker na tutulong ang Kamara sa maapektadong residente habang patuloy pa rin ang recovery efforts. Nakalikom na ang Kamara ng 9.29 million pesos mula sa donasyon ng 139 congressmen at inaasang madaragdagan pa sa patuloy na relief efforts ng Kamara sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ako si Milky Riguran, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Manang Milky Rigunan. Samantala, pamunuan ng resort kung saan nasawi ang dalawang Ateneo Cagers, walang pagkukulang ayon sa kanilang abogado, RH15 Giselle Ricafort. Ibalita mo yan, Giselle. Miss Kay, wala umanong pagkukulang yung pamunuan ng resort sa Dipakulaw, Aurora, kung saan namatay yung Ateneo Cagers na sina Rene Baterbonia at Divine Adili Kamakailan. Ito yung iginiit ng abogado ng kampo na si Attorney Raymond Marcelino dito sa ambush interview sa National Group Investigation. Ayon sa abogado, may latag ng safety precaution doon sa resort, kabilang na yung mga warning sign at rules and guidelines na nakapaskil sa bawat kwarto doon. May infographic din anya tungkol sa tinatawag na reef current o yung daloy ng tubig na tila nanghihila ng tao sa dagat. Sinabi ng abogado na hindi rin naman bago yung mga patakaran doon sa grupo dahil 3 taon na nilang ginagawa doon yung team building activity ng Ateneo Men's Basketball Team. Idiniin niyang walang control o involvement yung management o yung pamunuan sa kanilang aktibidad. Pero voluntaryo anyang lumutang sa NBI Homicide Division yung kanyang mga kliyente para makipagtulungan sa investigasyon at makapagbigay linaw sa nangyaring trahedya na nangyaring noong June 8. Sa katunayan, sabi ng abogado, kabilang yung sumipot na lifeguard dito
at 2 may-ari sa mga unang rumisponde sa mga nalunod na atleta doon sa dagat. Pakinggan natin si Attorney Marcelino. We want to clarify and inform the public and to prevent further speculations and conjectures. Kasi at this time, there are so many theories, there are so many allegations and finger pointing. And so we commiserate and we sympathize with the family. Of course, all the necessary precautions were there. And again, let me reiterate that this is not the first time that the Ateneo men's basketball team stayed in the resort. So it's not as if they are first-time guests in Dipakulaw. In fact, this is like a program already for the Ateneo men's basketball team. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Giselle. Samantala, Dolly Press Corps muling binuksan ang kanilang opisina. Tina Nolasco, RH9. Tina? Henry, muli nang binuksan ang Dole Press Corps Office sa Dole Central Office sa Intramuros, Maynila ngayong araw. Kasabay ito ng outtaking ng mga bagong miyembro ng Dole Press Corps na pinangunahan ni Dole Secretary Francis Tolentino. Tampok sa bagong bukas na opisina ang mga desktop computer, laptop at tables na maaaring magamit ng mga mamahayag sa kanilang pang-araw-araw na trabaho. Umaasa ang Dole na sa pamamagitan nito, mas lalakas ang ugnayan ng media at ng ahensya sa paghahatid ng impormasyon sa publiko at pagtataguyod ng transparency sa loob ng kagawaran. Ito. Sino mga officer ngayon, Tina, ng Dole Press Corps? Sa ngayon, Henry, sa Lunes pa mag-e-elect ng mga bagong opisyal ng Dole Press Corps dahil ngayon pa nga lang nabuhay at muli yung opisina at maging etong mga miyembro ng Dole Press Corps. Member ka ba dyan, Tina? Oo. Ano bang posisyon na gusto mong takbuhan? Ako, wala naman akong planong tumakbo. Basta ako ay... Huwag lang utusan ng taong bayan, Tina. Oo, tayo ay taga-watchdog lamang ng taga-bigay ng impormasyon sa taong bayan. Basta maghatid lang tayo ng impormasyon tungkol sa mga kaganapan, mga pangyayari tungkol sa Dole at ipapaalam natin yan sa publiko. Alright. Ay, congrats sa Dole Press Corps. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Tina Nolasco. Thank you, Tina. Samantala, wanted person ng Baguio City sa kasong frustrated homicide arestado sa Las Piñas. Nakarating siya doon RH27 Noche Kakas, ibalita mo yan, Noche. Miss Kay at Kuya Henry at limbog sa operasyon ng Southern Police District ang most wanted person ng Baguio City sa lungsod ng Las Piñas. Kinilala ang naarestong wanted na si alias Christopher, 52 anyos. Naaresto si alias Christopher sa Alabang Sapote Road, Barangay Pamplona 1. Sinilbihan ng warrant of arrest sa kasong frustrated homicide na may pensang 100,000 pesos. Nakatakda naman dalhin ng CIDG Provincial Field Jury sa Benguet ang akusado para sa return of the warrant. Alas 7, Nutsika DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Noche. Samantala, may follow-up report si Val Gonzalez kaugnay sa kanya. Flash Report. Flash Report! Ayon, nakapagpiansa ho si Governor Chavit Singson. Val Gonzalez. Val. Henry, hindi nga mananatili sa kulungan itong si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson dahil ngayon ding hapon ay nakapag-post, nakapaglagak na kaagad ito ng bail o piyansa sa korte. Ang ayon dito kay Police Major Jennifer Naban ng City District Information Office, itong si dating Governor Singson. Go ahead, Val. Singson sa korte. Magkano, Val? Magkano? 60,000 pesos. 60. Yung kanyang nailagak na piyansa na kanyang paglabag sa Republic Act 1017 o nalaman na ba kung sino nagsampalaban sa kanya? Ayaw pa rin. Ayaw pa rin. Ay yung warrant pa rin
limitado lang yung impormasyong na kukuha pero yung impormasyong nakalagay doon na ang kaso na kung saan siya inaaresto ay may kinalaman doon sa kanyang paglabag na isinampa sa Branch 21 ng Regional Trial Court ng Vigan City. So sa ngayon ay nakalaya na at kung makapaglagak na piyansa itong si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson. Ayan. Val? Nawawala yung signal mo, Val. Wala si Val Gonzales. Yan po ang flash report ulit ni Val. Governor Chavez Singson nakapagpiyansa na. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kling-kling na! At mamimigay rin kami ng pampiyansa. Wala namang kaso tong ating winner. May kaso. Oo. Anong kaso niya? Sobrang ganda. Ay, wow. Maraming naiinggit sa kanya. Kaya... Kasi mag-uuwi siya ng 500 pesos in GCash. Sino bang winner natin, Padre? Eto, taga Santa Maria, Bulacan. Nako, ang ganda naman ng apelyedo. Yes. Kailangan ba mag-English ako? Pang-beauty queen no? Ladies and gentlemen, let's welcome representing number 1 from Santa Maria, Bulacan, Miss Gabriela Marie Jacobson. Miss Gabriela, hello. Hello. Hello po. Good evening. Ano ba yan? Jacobson? Jacobson po. Jacobson. Ano ka? Half ka ba? Half Pilipina, half lahi? Jacobson. Mukhang foreigner. American. Amerikano ang iyong tatay. Opo. Di kamukha mo ang iyong nanay dahil American ang iyong tatay. Sino kamukha mo? Si tatay, si nanay? Po? Sino kamukha mo? Si mami, si daddy? Si ano po? Lola ko po. Mali ang yung mga options. Napaglinhan si Lola. Ilang taon ka na, Miss Gabriela? Po? Ilang taon ka na? 19 po. Bata pa. Estudyante. Ayan. Dapat makita ka namin sa mga beauty pageant kasi yung pangalan mo tsaka yung lahi mo mukhang Ayan. Ano bang height mo, Gabriela? 5'3 po. 5'3", pwede na. Oo, may heels naman na Hindi tama lang yan. Okay. Sige, lang yun. Ito na ang ating pang Miss Universe na tanong. And the question for you, Miss Gabriela Marie Jacobson, what is the radio station that is kauna-unahan sa Pilipinas? At number 1 sa mga taga Santa Maria, Bulacan, anong iyong sagot, Miss Gabriela? DZRH po, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yahoo! At dahil dyan, ikaw na ang susunod na Miss Universe sa 2031. Kasi bata pa. Mag-aral ka muna ng mabuti, Miss Gabriela. College ka na ba, Gabriela? Nag-stop ako pero nag-testa na po ako Nag-ano? Nag-TESDA na. Anong kinuha mo? Barista? Ano ba sa TESDA? Modeling. Housekeeping po. Housekeeping. Okay. Sige. Mukhang gustong mag-abroad Thank you Congratulations, Gabriela. Thank you po. Ayun, si Gabriela Jacobson. Ganda naman ang kanyang pangalan at apelyido. At dahil dyan, kami po'y magpapaalam na. Sumain nyo na ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Sana po sa ating lahat na nais sumasenso sa buhay, huwag tayong gagawa ng masama. Manalangin sa may kapal, magdasal, manampalataya, huwag gagawa ng masama sa kapwa, bagkus ay gumawa ng mabuti. Dahil ang paggawa ng mabuti, hindi ho yan nagbubunga ng masama. At
tumulong lagi tayo sa nangangailangan. Dahil help is wealth. At susunod na po si Attorney Rina Seco, tama ba? Kasi Thursday ngayon sa DZRH Usapang Legal. Susunod na. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyo. Balansyado. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.